Sa pambungad na eksena, ipinakilala sa atin si Detective Tom na natutulog sa kanyang sofa. Pagkagising, lumapit siya sa bintana ng kanyang silid at nakita ang mga magnanakaw na sinusubukang nakawin ang sasakyan ng isang tao. Agad na lumabas si Tom at kinompronte sila. Binabalaan niya silang umalis, ngunit hindi sila nakinig at nauwi ito sa away. Matindi niyang binugbog ang mga magnanakaw at sinabihan silang papatayin niya ang mga ito kapag nakita niya silang muli. Umalis si Tom sa lugar, ngunit kinabukasan, kumalat ang balita na binugbog ni Tom ang ilang inosenteng kabataan. Ngayon, pinupuntirya siya at ang buong departamento ng media. Dahil sa insidenteng ito, nag-alala ang kanyang mga kasamahan para kay Tom kaya ipinadala nila siya sa isang counselor. Ngunit bastos si Tom kahit sa counselor at nagsimula pa siyang manigarilyo sa harap nito. Nang subukan siyang pigilan ng lalaki, binyantaan siya ni Tom at bumalik sa istasyon ng pulisya. Pagkatapos, nakita natin si Elizabeth, isang constable na dumating upang makita si Tom. Sinabi niya kay Tom na matagal na siyang nagtatrabaho ng undercover. Nasa isang misyon siya laban sa mga drug dealer kaya kinailangan niyang gumamit ng droga habang undercover para ipakita sa kanila na isa siya sa kanila. Sinabi ni Elizabeth na nagsimula siyang gumamit ng droga, at nang bumalik siya, ipinadala siya sa rehab. Pagbalik mula sa rehab, kinuha niya ulit ang pagsusulit para sa pagiging sergeant ngunit bumagsak siya, kaya siya na-demote bilang constable. Sinubukan siyang aliwin ni Tom, ngunit mukha siyang depressed. Pagkatapos, pinuntahan ni Tom si Bruce Roberts, isang chief inspector na katrabaho ni Tom. Namatay lang ang asawa ni Bruce, at habang tinitignan nila ang bangkay nito, labis na nalungkot si Bruce. Dinala siya ni Tom sa isang bar, at habang nagiinuman, sinubukan ni Tom na pasayahin si Bruce, at medyo nagtagumpay naman siya. Sa susunod na eksena, nakita natin ang isang babaeng pulis na naglalakad sa kalsada nang biglang may lumitaw na lalaking nakahod sa harap niya at binaril siya. Nalaman ito ni Tom at agad na pumunta sa crime scene. Tinatanong siya ng lahat tungkol kay Bruce, ngunit sinabi niya na nagluluksa pa rin ito sa pagkamatay ng kanyang asawa kaya hindi muna ito makakapagtrabaho. Gayunpaman, ang pagpatay sa isang pulis ay hindi nila maaaring baliwalain. Tumawag sila ng temporary inspector para pumalit kay Bruce. Ang pangalan ng lalaki ay Porter Nash, ngunit hindi siya gusto ng ibang mga opisyal at ayaw nilang magtrabaho sa ilalim ng kanyang pamumuno dahil sa tsismis na bakla raw si Porter. Gayunpaman, malinaw na ipinahiwatig sa kanila ng isang superior officer na kailangan nilang magtrabaho sa ilalim ni Porter, kaya wala silang ibang pagpipilian. Sa ikinagulat ni Porter, nakahanap siya ng hindi inaasahang kakampi sa mainit ang ulong si Detective Sergeant Tom, na may kasaysayan ng mga marahas na insidente. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, binisita si Elizabeth ng isang kaibigan, isang batang gang member na may palayaw na metal, na natatakot na baka nakapatay ang kanyang gang. Nangako si Elizabeth na titingnan ang sitwasyon. Sinabi niya sa bata na ito na ang huling beses na gagawin niya ang pabor na ito, at sinabing kung patay na ang tao, kailangan na niyang umalis sa lungsod, at kung buhay pa, kailangan niyang umalis sa gang. Pagkatapos ay pumunta siya kay Tom, at matapos pakinggan ang buong kwento, inutusan siya ni Tom na makipagkita kay Craig. Nakipag-ugnayan si Elizabeth kay Detective Inspector Craig Stokes, na pumayag na tulungan siya kung makikipag-date si Elizabeth sa kanya. Mamaya, nakatanggap ang isang reporter ng tawag mula sa isang lalaking nagngangalang Barry, na nagsabing siya ang bumaril sa pulis at idinagdag na hindi pa tapos ang kanyang trabaho, pipili siya ng mas marami pang pulis sa mga darating na araw. Habang nagsasalita siya, lumapit siya sa isa pang pulis at binaril din ito. Sinabi ni Barry sa reporter na may 8 pa siyang pulis sa kanyang listahan at ibinaba ang telepono. Kumalat ang balita na parang apoy. Lumapit si Porter kay Tom at tinanong kung siya ba talaga ang lalaking inilalarawan ng mga tao. Habang nag-uusap sila, nalaman ni Tom na marami palang alam si Porter tungkol sa kanya. Dito nila nalaman na may isa pang pulis na binaril at napatay, kaya sinimulan nilang arestuhin ang lahat ng kriminal sa lungsod. Kinontak nila ang lahat ng kanilang mga especially iya at inutusan silang maging mas aktibo kaysa dati. Pinuntahan ni Tom ang isa sa kanyang mga informant sa lungsod, si Radner, na nagturo kina Tom at Porter sa isang lalaking nagngangalang Barry Wise, na kamakailan ay nagmalaki tungkol sa pagsunog ng isang police dog para sa practice. Bagamat binisita ni Tom at Porter ang flat ni Barry, hindi sila agad nakakita ng ebidensya laban sa kanya. Nang buksan ni Barry ang pinto at makita ang mga pulis, nalitaw siya ng kaunti sa simula, ngunit bilang isang tuso na mamamatay tao, pinanatili niya ang kanyang kalmado. Nakilala ni Tom si Barry bilang lalaking binugbog niya sa isang away sa bilyaran isang taon na ang nakalilipas. Pinagtawanan niya si Barry at umalis kasama si Porter. Sa kabilang banda, agad na kinuha ni Barry ang kanyang mga gamit at lumabas para magtago sa kung saan. Gayunpaman, sinundan siya ng informant ni Tom, at nalaman niya ang lugar kung saan itinatago ni Barry ang kanyang mga gamit. Nagpa siya si Radner na magsagawa ng sarili niyang investigasyon at kalaunan ay natuklasan ang mukhang inabandonang sasakyan kung saan itinatago ni Barry ang mga trepeyo ng kanyang mga biktima, na nagpapatunay na si Wise ang pumatay. Sa gitna nito,
Nakita natin na pumunta si Bruce sa isang tindahan para bumili ng alak, at napagtanto niyang sinisira na niya ang kanyang buhay. Nagpa siya siyang bumalik sa trabaho. Nag-report siya sa istasyon ng pulisya at nagsimulang magtrabaho muli. Habang lumalabas siya, nakita nating sinusundan siya ni Barry. Lumabas na si Bruce ang susunod na target ni Barry. Umuwi si Bruce at sinundan siya ni Barry. Pagdating sa bahay, kumatok si Barry sa pinto, at nang buksan ito ni Bruce, inatake siya ni Barry. Si Bruce mismo ay isang pulis kaya hindi siya umurong sa laban. Nakahawak siya ng martilyo, at nang malapit na niya itong ihampas kay Barry, inagaw ito ni Barry at pinukpok siya ng paulit-ulit. Matapos siyang patayin, nagsimulang manood ng TV si Barry sa bahay ni Bruce, ninakaw ang kanyang uniforme, at umalis sa bahay nito. Tinawag muli ni Barry ang reporter at sinabing napatay niya ang ikatlong pulis, si Bruce. Sinabi niya sa reporter na gusto niyang lumabas ang kanyang pangalan sa press bukas at inutusan ang reporter na pangalanan siyang Blitz. Nalaman ni Tom na napatay si Bruce, gulat na gulat siya dahil matalik niyang kaibigan si Bruce. Sa kabilang banda, nakita natin si Barry na inilalagay ang lahat ng kanyang gamit sa trunk ng isang sasakyan. Sinundan siya ng informant ni Tom sa buong oras at binabantayan ang lahat ng kanyang mga kilos. Lumapit siya sa sasakyan at nakita ang mga gamit ni Barry. Tinawagan ng informant ang reporter at sinabing alam niya ang tungkol sa pagpatay. Sinubukan niyang makipag-deal sa reporter, humingi siya ng $50,000 para sa kinaroroonan ng lahat ng ebidensyang nagpapatunay kung sino ang pumatay. Pumayag ang reporter at tinanong kung saan siya pupunta. Ibinigay ng informant ang address ng parking lot. Agad na pumunta roon ang reporter, at ipinakita sa kanya ng informant ang mga gamit sa sasakyan. Hindi siya naniniwala sa lahat, ngunit naniniwala siyang iyon nga ang uniforme ni Bruce. Gayunpaman, pumayag ang reporter na ibigay sa kanya ang pera. Samantala, pinapanood ni Barry ang lahat. Nakita niyang dinala ng lasing na ito ang reporter doon. Habang paalis sila, kinuha ni Barry ang lahat ng gamit doon. Sa ibang lugar, pinuntahan ni Elizabeth si Craig at tinanong kung patay na ang lalaki, ngunit sinabi niya na buhay pa ito, nasugatan lang. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na hindi pa nga sinasabi ng lalaki ang kanyang pangalan. Tinanong ni Elizabeth si Craig kung ano ang magagawa niya para sa kanya bilang kapalit, at sinabi niyang wala siyang gusto sa kanya kundi isang inuman bukas ng gabi. Pumayag siya. Sa kabilang banda, dinala ng reporter ang informant sa isang bar at ibinigay sa kanya ang lahat ng pera. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan niyang pumunta sa banyo. Tinanong siya ng reporter para sa pangalan ng pumatay, ngunit sinabi ng matanda na ibibigay niya ang pangalan paglabas niya ng banyo. Nang pumasok siya sa banyo, nakita natin na nasa bar na rin si Barry dahil sinusundan niya sila. Sinundan ni Barry ang informant sa banyo, at nang makita ng matanda ang pumatay, nagsimula siyang manginig. Nagmakaawa siya para sa kanyang buhay, sinasabing hindi pa niya naibibigay ang pangalan nito kaya hindi siya karapat-dapat patayin, ngunit hindi alam ni Barry ang salitang awa, kaya pinatay niya ang informant at umalis bitbit ang $50,000. Inalerto ni Dunlap, ang reporter, ang pulisya tungkol sa sasakyan, ngunit wala silang nakita. Napagtanto ni Tom at ng isang kapwa constable na ang lahat ng mga biktima ni Blitz ay mga pulis na umaresto kay Barry sa nakaraan, at si Elizabeth ang malamang na susunod na biktima. Pagdating ni Elizabeth sa bahay galing sa date nila ni Stokes, inatake siya ni Barry ngunit nailigtas ni Metal, na napatay sa naganap na pakikipaglaban. Bago pa man muling makatake si Barry kay Elizabeth, dumating ang mga pulis. Nagpa siya sina Tom at Porter na ilabas ang larawan ni Barry sa media para mapilitan itong lumabas, na kalaunan ay humantong sa pagkakahuli kay Barry matapos ang mahabang paghabulan. Gayunpaman, walang matibay na ebidensya laban sa kanya, kaya matapos ang 48 oras at isang interogasyon na hindi nagbunga, napilitan ang mga pulis na palayain si Barry. Galit na galit si Tom at Porter kaya bumuo sila ng plano para lokohin si Barry, dahil alam nilang gusto nitong maghiganti kay Tom dahil sa away sa bilyaran. Infiltrate ni Barry ang libing ni Chief Inspector Bruce na nakasuot ng uniforme ni Bruce. Sa panahon ng serbisyo, umalis si Tom na sinundan ni Barry. Sinundan ni Tom si Barry sa tuktok ng isang parking garage, para lang ipakita na nagpalit ng pwesto sina Tom at Porter sa daan. Nagulat si Barry sa paglitaw ni Tom, walang awa siyang binugbog, dinaig, at kinuha ang kanyang baril. Ipinaliwanag na hindi sila makakahanap ng sapat na ebidensya para hatulan si Barry ng legal, kaya napagtanto ni Tom na nasa isang maginhawang sitwasyon sila dahil nakasuot ng unipormeng pulis si Barry at hawak ni Tom ang baril ni Barry. Maaari nila siyang barilin gamit ang sarili niyang baril at magmumukhang si Barry ay isa lamang sa mga biktima ni Blitz. Sa ideyang iyon, binaril ni Tom si Barry hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay itinapon ni Porter ang lahat ng ebidensya. Matapos mapatay si Barry, nagpa siya si Tom na kailangan niyang turuan ng leksyon ang reporter, kaya pinakawalan niya ang mga aso kay Dunlap dahil sa pagsulat ng mga artikulo laban sa kanya at sa pulisya. At doon nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-subscribe sa Recap Master PH para sa mga bagong videos at movie recaps. Maraming salamat.